Ito lang mga kabukid yung pispan natin ngayon pagkatapos mag-harvest. Napahinga rin siya ng mahigit isang buwan. Prepare naman tayo mga kabukid kasi nga magkakarga tayo ng katapusan. June 12 ngayon, Independence Day 2024. Ang gandahan ng napahinga mga kabukid, nagbitak-bitak ang mga lupa nyo sa init. Ganyan ang gagawin nyo para mapahinga at mawala yung acid. Ganun din dun sa kabila. Ayun, pati ron sa third pan natin sa malaking pispan. Makikita nyo mga kabukid, madumi na naman. So magpe-prepare tayo, maghahanda na naman tayo. Pagka-harvest mga kabukid, mamasa-masa pa yung flooring natin, pwede kayo mag-apply ng lime o apog mga kabukid. Sabuyan nyo kaagad para mawala yung acid. So ngayon, unang-una sa lahat, lilinisan muna natin to. Pwede nyo tabasan or kung meron kayong grass cutter para mas madali mga kabukid. Ayan dumi Pwede rin mga kabukid, bago kayo maglagay ng lime, paararo nyo muna. Kasi to nung nakaraan, napaararo ko na to. Pwede nang gamitin uli. Paararo nyo, saka nyo sabugan ng lime. Ayan. Una sa lahat mga kabukid, kailangan malinis ang bawat pilapil natin, tambak natin kasi dito namumugad o naglalagay mga predators, kaya kailangan malinis siya. Saka hindi ganong kalbong-kalbo kasi pag kalbong-kalbo humihina itong tambak natin. So at least may tirang ganyan para pampatibay din ng ating pilapil o tambak mga kabukid. Matapos natin malinisan mga kabukid, i-check nyo yung pamasukan. Siguraduhin bago ang kulambong gagamitin nyo. Pwedeng mas pino pa rito kung meron kayong mas pino. Or pwede nyo rin i-doble yung dating ginamit, ipasok nyo sa loob, saka ito sa labas. Para sigurado wala makapasok na itlog ng dalag o kaya hito. Kailangan pahaba siya. Yan, para hindi mabulunan. Bali, i-check nyo rin mga kabukid yung mga butas. Tulad nun, tampian kung maaari para walang makapasok na mga dalag, yung mga tagas-tagas na ganyan, katulad nyan, Next mga kabukid is paglalason. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kailangan ang tubig mo ganyan lang kababaw o kaya kailangan mas mababaw pa dyan para lahat ng mga predators mamatay, mga maliliit na isda mamatay para walang sagabal sa ilalagay nating fingerlings. At kailangan pag mag-i-spray ka dapat umaga kasi nakalabas lahat ng mga kuhol nun pag umaga. Pag mainit o katanghalian nakalubog ang mga kuhol. Mas mamamatay yung mga kuhol kapag sa umagang umaga, yung malamig pa yung tubig. Pag nakuha mo na yung tamang sukat ng tubig bago ka mag-spray ng lason, siguraduhin na walang pumapasok sa pamasukan. Kailangan walang tagas katulad nyo, Isasara mo ang pamasukan at isasara mo rin ang palabasan. Kailangan stagnant ang tubig niya para tumiim yung gamot, para mas umepekto pa. Sa tamang timpla naman mga kabukid, sa isang sprayer 16 liters, dalawang sachet nito. Dalawang sachet. Ako ginagamit ko Biocide. Nung una kasi isang sachet lang ginagamit ko pero hindi ganong umepekto. Kaya dapat dalawa sa isang 16 liters na sprayer. Lalagay mo to lahat ng dalawang to para matapang siya. At ang mag-i-spray walang dilit iba kundi si Jaran! Andibart. Naglagay ka, sigurado may face mask ka, isara mo yung bibig mo o ilong mo kasi lason to kasi masyadong pino. Saka kailangan nakabota ka, delikado rin sa may mga sugat mga kabukid katulad yan, yung ilong mo ilayo mo ilong mo. Sarin muna natin. At kailangan mga kabukid itong pinagsasayan ng pinaglagyan ng Biocide na walang karga, siguraduhin yung ilagay yun sa tamang basurahan kasi pag napunta sa pispan nyo yan at may karga na yung pispan nyo na fingerlings o isda, may posibilidad na malason yung isda nyo. Dahan-dahan. Sa pag-i-spray mga kabukid kailangan mabagal lang, huwag masyadong mabilis. Pwedeng twice kang mag-flashing
o maghugas. Kung libre naman ang patubig mo, katulad ng sa amin, irrigation to, libre lang. Kung makina, gumagamit ka ng krudo o gasolina, maski isang beses lang na hugasan mga kabukid, pwede na yun. Kinabukasan ng pagkalason mga kabukid, ito na sila. Mga may dalag. Ayun. Dalag yan mga kabukid. Tilapia. Naglutangan na sila. May maliliit na dalag. Doon pa yung iba. Patay sila. Yung mga perliso sa fingerlings natin. Ayan, daming buhay na ako. Dalag. Dalag na maliliit. Dami. Yun po. Tignan pa natin sa ibang pispan natin. Tapos yung mga kuhol mga kabukid, patay sila lahat. Kasi ang kuhol malakas din umubos ng feeds yan. Saka kumakain din ng fingerlings yan, gawa nung gaya nung mga fingerlings na medyo mahihina, kinakain nila. Patay sila. So ngayon magpa-flashing na tayo mga kabukid. Hugasin natin tong pispan para sigurado walang epekto yung gamot na in-spray natin. Bali itong aripit, itong kanal papunta sa main, sa inlet, nilason din natin kahapon yan. Ang diskarte ko sa pagpa-flashing o paghugas ng pispan, itong pamasakan muna ang bubuksan natin. Bali outlet mga kabukid doon, yung outlet nakasara lang siya. Ngayon kapag natubigan na to lahat, saka mo biglang bubuksan sa outlet. Ito lang muna ang pamasakan ng bubuksan natin. Yan, nalagay na natin kulambo. Hindi ko lang tinanggal, kung mapansin, hindi ko tinanggal yung mga kangkong. Bali ito, 2 butas nito, de 4. Pang emergency yan yung pinakababa. Sinasa taas lang inopen ko. Sa kabila. Napansin nyo, mahaba itong kulambo ko. Halos may isandi pa. Isandi pa. Para hindi agad-agad nabubulunan. Mga banlik. Hindi mayat maya na naglilinis ka. Dapat nga mas maluwang pa rito. Ang dahil pa naglutangan mga isda. Ganun lang mga kabukid ang pagpa-flashing. Pag natubigan na mga kabukid, yan, pwede nating patayin yung inlet. Yan, pinatay ko na. Wala nang maagos. Lahat ng pad natin ganun. Tapos i-open natin bigla yung outlet. Yan, naka-open na ron. Lahat ng outlet nakabukas yan. Then susunod, yun na yung finally na patubig natin. Then maglalagay na tayo ng abono o fertilizer. Pag-apply ng fertilizer mga kabukid is 3 days before magkarga ng fingerlings. Tandaan nyo yun, 3 araw bago magkarga para sakto 3 araw epekto na yung pataba. Pagaluin mo yung 70% ng 1620 at 30% ng urea. Saka pag magpapataba ka mga kabukid, ganito lang ang babaw. Mas maaari nga yung medyo mamasa-masa lang. Pag masyadong malalim, ganito lang kababaw yan. Or mamasa-masa. So mag-a-apply na tayo. Pagpapataba mga kabukid, para lang ding palay na ihahagis mo lang, pwede lang ding lusawin. Pagkalusaw, saka mo ihagis, ilalakad mo rin sa mga kabukid.
Pag magpapataba ka mga kabukid, siguraduhin mong walang sugat yung kamay mo kasi mahapdi sa kamay to. Pwedeng magguantes ka or gumamit ka ng pinutol na galon saka maihagis. So yun lang mga kabukid, ang tamang preparation ng ating piston bago tayo magkarga ng fingerlings. Naglinis tayo, pagkalinis nagpatubig tayo, then pagkatapos magpatubig naglason tayo, ayan, nakalutang yung mga kuhol, namatay lahat ng mga predators, mga dalag, hito. Yung pagkatapos nating maglason, nag-flashing tayo mga kabukid doon, hinugasan natin itong pispan, then finally nagkarga na tayo uli ng tubig, pero hindi malalim mga kabukid, dapat isang pie lang bago tayo magkarga ng fingerlings. Yun, tapos naglagay na rin tayo ng fertilizer mga kabukid. Yun, di pa man lang, medyo nagkukulay green na sila mga kabukid oh. Kakarga lang na kalalagay lang ng fertilizer niyan. So isa na lang ang hinihintay natin mga kabukid, fingerlings na lang. So yun lang mga kabukid ang ating video ngayon. Sana mas paano may natutunan kayo sa ating preparation ng ating pispan bago magkarga ng fingerlings. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ng ating channel, Benos Channel, baka pwede naman subscribe na. Meron po tayong panibagong channel, Kas Karaoke, ilalagay ko lang po dito. Puro video okay po yun. Yung gustong kumanta, gustong mag-comment, gustong mag-request, mag-request lang po kayo at gagawin ko kayo ng video okay mga kabukid. Salamat mga kabukid!